Parto itong ano ito. Mula dun sa mensahe dun sa ito ay mula dun sa mensahe ng April 26. Ito yung karugtong mga kapatid. Ito yung parto niya. Yung kaibahan ng tinawag mga pinili. Ayun, ito pa, sinisikap ko kasi mga kapatid na malinaw na makarating sa inyo yung mensahe ng ating. Ayun. At ano pa sa unang Korinto, ito yung ating mababanggit pa ating dapat basahin. Korinto 7:15. Ito, tandaan natin mabuti yung topic natin dito, ang kaibahan ng tinawag at mga pinili. Unang Korinto 7:15. Kabati tayo mga kapatid. Unang Korinto 7:15. Ayun naman ay ang oras ngayon. Ang oras ngayon mga kapatid ay halos iisa. At may iba ko. City Kids. Markahan ko lang yung City Kids bago tayo lang. City Kids. Siguro sa atin na nandito ngayon sa harap ng ating Ama, sumasali rin siguro sa isip niyo to itong ating babanggitin ngayon. Na ang hinihingi sa atin ng ating Ama isang araw. Yung ikapitong araw. Kailangan timalangan ng lahat. Diba yun yung utos sa atin, yung ikapitong araw at ay magpapahinga. Ngayon, siguro sumasagi sa isip ninyo ito, Biyernes pa lang. Nakahanda na tayo. Basta nag-alas 12 na. Tapos Sabado, papahinga tayo. Ano ang kinalalabsan? Sa ating pakiramdam. Isang araw ba? Isang araw yung Sabat eh. Ay Biyernes pa lang, ang alas 12 ay tayo magsisimula na. Okay. Sumagi na ba ito sa isipan natin? Tayong nandito na unang tinawag, pangunahing bunga. O wala pa? Ayan, yun. Mabuti kung walang kung hindi ito sumasabi sa isip. Dahil ang ibig sabihin, kung hindi ito sumagi sa isip ng bawat isa, ibig sabihin, hangad ng bawat isa na talagang tumupad sa utos. Yan, ipapaliwanag natin. Sandali. Buo, isang araw lang, hindi isang araw at kalahati. Biyernes, di ba? Biyernes, alas 12. Hanggang sa magdamag na yun. Ang araw ang hinihingi ng ating Ama ay araw. Hanggang alas 6, handog na yun eh. Diba? Doon, handog na, alas 6. Ibig sabihin ng kalating araw. Tapos Sabado, maghapon na yun. Hanggang alas 6 na naman, panalangin naman. Ngayon, araw ng Sabat ngayon, maghapon ngayon. At pag lumubog na yung araw, hindi na yun araw. Shalawa. Ay yung maghapon, ang pagkaalam natin, hanggang alas 11 ng gabi. Yun yung sakop ng pizza eh, di ba? Pag nag-alas 12 na eh, nagpapalit na ng pizza eh. Palit na ng pizza noon. Ngayon, 3. O may alas 12 ng gabi eh, ano na yan, 4 na. Shalawa. Birthday na ng inyong lingkod mga kapatid. Shalawa. At yung alas 6 hanggang alas 12, yun yung kinuha natin dun sa na Biyernes. Alas 12 hanggang alas 6. Kaya itong unang Sabat, ay alas 6, pag lubog na nung araw, pwede na rin tayo magluto. Dahil doon sa Biyernes,
na 12, alas 12 hanggang alas 6. Kaya buo pa rin eh, buo. Hindi isang araw at kalahati, buong isang araw din yun. Nanawaan nyo. Siya nawa. Dahil kung buong isang araw, ito, hindi isang araw, isang pizza eh, nakalagay doon. Dahil pag nababago yung pizza eh, pero yung araw ay buong araw lang, hanggang sumisikat yung araw, yun yung buong araw eh. Pag lubog na yung araw, wala na yung araw, pero yung pizza nandun pa rin. Pag nag-alas 12 sila, saka na naghihiwalay. Nag-change date ba tawag doon? Nag-alas 12 na. Kaya yun yung pag-fill up eh, dun sa ano. Imbis na gaganapin natin hanggang alas 11 ng gabi, hindi na, dahil doon sa Biyernes, na ginaganap natin na kalahating araw. Siya nawa. Yan, anoan nyo, Siya nawa. na hindi isang araw at kalahati. Humiram lang tayo doon sa Biyernes, na pinang-fill up natin doon sa buong Sabat. Buong unang araw ng Sabat. Siya nawa. Sinabi lang sa akin ng ating ama kayo na nung kumakain tayo. Yan, hindi ko rin yun alam. Kanina lang sinabi, ipaliwanag mo. Kung mayroong nag-isip na ng ganito, akong wala, ipaliwanag mo. Yun na unawaan ninyo. Siya Siya nawa. nawa. Na hindi isang araw at kalahati. Nagtaka ako kanina. Kala ko isang araw at kalahati. Ganito yun. Kaya pala tayo may pwede na magluto pag wala na. Dahil may nahiram tayo sa Biyernes. Nahanim na kulas. Siya nawa. Ayan. Ngayon dito na tayo dun sa unang Korinto, 7:15. Siya nawa. Patahin na natin. Gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Ayun, lahat pala ng tinawag ng ating Ama ay inihahatid niya, hinihila patungo sa kapayapaan. Yun, di ba? Ang ganda mga kapatid, kapag tinawag ka pala ng ating Ama, dinadala ka niya sa lugar na kung nasaan ang kapayapaan mga kapatid. Ganun pala yung mga tinatawag. At mga kapatid, yung mga tinatawag, may tatak. Yan. Yan ang isang palatandaan na ang tinawag ay mayroong tatak mga kapatid. May tatak ng pangalan, pangalang Ama, at ang pangalan ng kanyang panganay na anak. Pangalan ng Ama at ng anak, yan ay iisa mga kapatid. Kaya isa o Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya isa o Ama. Ibig sabihin niya ni isa. Ayun, ang tinawag ay patungo sa kapayapaan. Ibig sabihin, kampante ka doon. Wala kang takot. Basta sumunod ka lang. Isipin mo sumunod. Huwag kang pupunta. Kung ano yung mga patakaran na ibinaba ng ating Ama na yung naratnan dito, kung ikaw ay nandito na tinawag, o tatawagin ka pa lang, sumunod lang tayo. Lahat, kahit yung mga naunang tinawag, pag hindi sumunod, talagang napapalo nakakaramdam ng palo. Ando pa sa unang Tesalonica 4:1 hanggang 7. Unang Tesalonica. Dalawa pala to. Tesalonica. 4:1 hanggang 7. Tinawag ay dinadala ng ating Panginoong si Isa sa kapayapaan. Diba mga kapatid, napakaganda. Yun talaga ang hinahangad ng mga taong matino
at kumpleto ang pag-iisip, mga kapatid. Kapayapaan talaga ang hinahangad. Andun sa unang Tesalonica, 4:1 hanggang 7, ito ay ating nang basahin. Katapos-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan. Ibig sabihin, pinapakiusapan at inaaralan sa Panginoong si isa. Dito talaga, hindi ko na maiwasan na isa talaga ang ibanggit dito sa pangalan ng Jesus. Dahil ito na yung ilinagay ng aking Panginoong si isa sa aking puso, mga kapatid. Na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y panagana ng higit at higit, sapagkat naunawa ninyo, talastas ninyo, kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong si isa. Sapagkat ito ang kalooban ng Ama sa makatuwid bagay, ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos, na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming itinatalastas ng una sa inyo at pinatutuhanan, sapagkat kayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi kundi sa pagpapakabanal. Siya nawa. Kita niyo, mga kapatid, ang tinawag ay hinihila ng ating Ama, dinadala ng ating Ama sa kapayapaan at sa pagpapakabanal, mga kapatid. Kapag tinatawag ka, gusto ng ating Ama maging banal. Ngayon, pag papakabanal ka, pagtatawanan ka, kapatid, kapag ikaw nagpapakabanal, pagtatawanan ka ng mga taga-sanglibutan. Yung gawaing pagpapakabanal, unang-una, huwag kang sasamba sa ginawa ng kamay ng tao. Huwag kang kakain ng anumang bagay na karumal-dumal. Maraming bagay na karumal-dumal sa paningin ng atin. Eh, sabi ni Kan, may nagpaliwanag dyan, yung mga karumal-dumal, kagaya ng baboy, isdang walang kaliskis. Eh, sabi nila, yan daw ay nilinis na. Usapan natin ito pag-uusapan sa susunod, mga kapatid, yung patungkol sa mga bagay na nilinis. Yung baboy daw ay malinis na. Yun yung mga talinghagang salita, mga kapatid. Pag sinabing talinghaga, hindi yun ang tunay na nilalaman ng salita. Talinghaga. Ito yung isang talinghaga, mga kapatid. Tapos na natin yung Tesalonica. Ngayon, ito pa yung isa sa mararanasan ng mga tinawag. At ganito yung mangyayari sa mga tinawag. Matthew 13:47 hanggang 50. Matthew 13. Atras tayo, mga kapatid. Matthew 14:47 hanggang 50. 47 hanggang 50.
47 hanggang 50. Yan. Hindi niya mga kapatid yung talinghaga. Ganito ang katayuan ng mga tinawag at pinili, mga kapatid. Pakinggan natin mabuti ang talinghaga nung tinawag at pinili. Ang tinawag kasi, gusto ilagay ng ating Ama sa kapayapaan at magpakabanal. Ibig sabihin, pag banal ka na, malinis ka na. Ikaw ay pinili na. Banal ka na. Pinili ka na. Malinis ka na, kapatid. Kaaya-aya ka na sa paningin ng ating Ama. Ano yung binanggit natin? Matthew 13:47 hanggang 50. Siya nawa. Yan, basahin na natin mga kapatid. Ito. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat. O, sinong nakakaalam ng lambat? Ayun, sino mo, yung lambat. Alam natin yan. Yan ay panghuli ng isda. Na inihulog sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Unawain natin mabuti. Nanang mapuno ay hinila nila sa pampang, at sila nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti. Datapwat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sila igagatong sa kalan ng apoy. Yan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Siya nawa. Tingnan mo. Yun yung pinagkaiba ng pinili at tinawag. Pag tinawag ka kasi, ibig sabihin, nahagip ka ng lambat. Kasama ka dun sa nahuli ng lambat. Kasama ka sa mga nakarinig ng salita. Kaya naman nabanggit natin ganyan, pag narinig mo ito, tinatawag ka. Kasama ka dun sa nahuli ng lambat. Yung salita, yun yung panghuli mga kapatid. Pag narinig mo, nakarating sa'yo. At naabot ka ng lambat. Natamaan ka ng lambat. Ngayon, yung pagkabanggit kanina, para tayo ay, kaya tayo ay tinawag para tayo makapunta sa kapayapaan at pagkakabanal. O ngayon, yung kaharian ng langit kagaya ng lambat na sinabi dito nang mapuno na ay hinila nila sa pangpang at sila nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti. Datapat itinapon ng masasama. Sino yung mabuti? Ano yung mabubuti? Yung sumusunod sa buong kautusan. Yun yung mabubuti. At yung masasama, yun yung mga sumusuway sa kautusan, mga kapatid. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sila igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Kaya pag tinawag kasi kapin natin mabuti na tayo ay maging masunurin sa atin. Para tayo wag itapon at igatong sa kalan ng apoy. Mga kapatid. Kasi sinasabi ko, hindi ko mo may tatak ka, ligtas ka na. Mapaparusahan pa rin yung may tatak. Hindi ka nga lang mamamatay. Hindi ka pupuksain, pero mapaparusahan. May nakasulat yan, tatalakay natin sa mga susunod na araw. Hindi pa ba natin natatalakay yun? Na hindi lahat ng may tatakayan. Ang pinili lang ng ating Ama ay yung may mga 30. Hindi pa natin nakuha pa rin yun. May papahaya. Ay, mensahe na. May mensahe na yun. Yung malilinis yung mga damit, yung mapuputi ang damit.
ang nagpaputi sa damit ay yung may tirintas. At hindi ka malalagyan ng tirintas kung hindi pa natin na i-memorize yung bagong awit. Dahil ang nakakaalam ng bagong awit ay yung 144,000. Siya nawa. Yun yung isa na natapos na ba natin yung hanggang 50? Siya Yun, nawa. maikli lang. Akala ko mahaba ito eh. Maikli lang yung mga salita. 47 hanggang 50. Ayan. Kaya pagsikapan nating mabuti na sundin ang kalooban ng ating Ama. Sabi nga ng ating Ama, sumunod kayo at ang sa inyo ay susundin ko rin. Kaya sabi niya, ang direktang ibig sabihin nito, sumunod ka muna bago ka sumuway. Dahil sa pagsunod mo, yung gusto mo ibibigay sa iyo ng ating Ama. Pero pag sumuway ka, hindi ibibigay sa iyo ng ating Ama yung gusto mo. Kaya wag nating isipin yung ating sarili. Ang isipin natin kung ano ang gusto ng ating Ama. Ng ating gawin. Hanggat kumpleto ang ating kamay, kumpleto ang ating paa, kumpleto ang ating mata, tainga, bibig, na ating magagamit sa paglilingkod sa ating Ama. Gamitin natin yan ng walang gulong-gulo upang manatili sa atin yung sangkap na yan na ibinigay sa atin ng ating Ama sa ating katawan. Dahil hindi lahat kumpleto. Huwag nating ipahintulot na talunin tayo ng bulag, talunin tayo ng pilay, talunin tayo ng isang kamay, isang paa. Dahil marami yung naghahangad na gano'n na maligtas din. Dahil sabi ng ating Ama mabuti pa nga daw yung iisa ang kamay mo na makarating ka sa kaharian niya. Kaysa sa dalawa ang kamay na mapunta ka sa impyerno. Di ba? Harap sa atin yun Siya nawa. Kaya hanggat kumpleto ang ating mga sangkap ng katawan na ating gagamitin, na ating ginagamit sa pagsunod sa ating mga utos na ibinigay sa ating Ama. Huwag nating sayangin yung pagkakataon yun. Dahil pag sumunod tayo ng tapat sa utos ng ating Ama, lahat nung nasa atin, pananatilihin niya at dadagdagan pa niya ang lahat ng ating mga hinahangad sa buhay. Pangako niya kahit isa sa inyo walang mapapahamak ito. Kung tayo may mga karamdaman, aalisin niya yan. Huwag natin isipin na mahina ako, hindi ko kaya. Kaya yan. Basta magtiwala lang tayo sa ating Ama na siya umaalalay palagi sa atin. Siya nawa. Huwag tayong panghinaan ng loob. Isipin natin na tayo hindi mabubuwal sa pamagitan ng kanyang pangako. Habang tumutupad tayo ng utos ng ating Ama, tayo matiling nakatayo. Na gumagalaw, kumikilos. Habang tayo nagsisikap sumunod sa utos ng ating Ama, tayo ay patuloy na lalakas. Ang nagpapalakas sa tao ay ang pagtupad sa utos ng ating Ama. Siya nawa. Kahit wala tayong karamdaman, kapag hindi natin sinunod ang utos ng ating Ama, bibigyan niya tayo ng karamdaman. Pero kahit tayo may karamdaman at sumunod tayo sa utos ng ating Ama, aalisin niya yung karamdaman mo. Siya nawa. Marami pa. Anong oras na tayo? Mayroon pa tayong twin. Ano ba itong oras ko? 8:20 to. 38 minutes pa. May 38 minutes pa tayo. Tingnan nyo yung cellphone nyo, baka ano yan. Maikli yung pasensya. Mahaba. Yan, ituloy natin. Sana matapos natin. Hanggang sa ano tayo, hanggang 9 tayo, nandito pa lang, hindi pa natin natatapos yung 5. May 4 pa. Doon pa sa Isaiah
65.9. Ayan, sunod-sunod na lang natin. Maraming paliwanag pa sana to, pero bilisan natin. Maglista na lang kayo at magtanong na lang kayo mamaya kung ano yung hindi nyo naunawa. Isaiah 65.9. Saan na tayo? Isaiah 65.9. Sixty-five nine. Ito pa, yung sa mga ano. Nailista nyo kung anong kung ano yung tinawag. Yung tinawag para maging mapayapa at maging banal. Yun yung tinawag. Ayun, hindi lahat ng tinatawag ay napipili. Tinawag tayo para sumunod sa utos at piliin tayo. Pag sinunod natin ang utos ng ating Ama, automatic pipiliin niya tayo. Dahil sumusunod na nga. Ang hinahanap niya sumusunod eh. Tinawag para gumawa. Gumawa ka para magustuhan ka. Pag nagustuhan ka, ibig sabihin, pipili ka na. Yun yung paraan para magustuhan. Para mapili yung tumupad ng kanyang buong kautusan. Basahin natin Isaiah 65.9. At ako'y maglalabas ng lahi na mula sa Jacob at mula sa Huda ng isang tagapagmana ng aking mga bundok at mamanahin ng aking pinili at tatahanan ng aking mga lingkod. Mayroon pala siyang banal na bundok na itinakda para sa kanyang mga pinili, mga kapatid. Yung pinili niya, dadalahin niya sa kanyang yung pinili pala niya, yun din yung kanyang mga lingkod. Mga lingkod niya yung pinili. Andun pa sa ano, Unang Korinto, kumahaba ito. Unang Korinto, 1:26 hanggang 29. Kabanti na naman tayo. Unang Korinto 26 hanggang 29. 1:26 hanggang 29. Maikli lang pala, wala akong mahaba. 26 hanggang 29. Isa pa lang nabanggit na ano yung ito ngayon, sunod-sunod ngayon kung ano yung mga pinili. Kuha na natin. Dalawa. Unang Korinto, Una. 1, 27. ayan, basahin na natin. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Pagkatawag. Pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Malinaw. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan. At ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga.
upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Siya naman. Tingnan niyo mga kapatid, yung mga pinili ng ating Ama, yung palang mga halos baliwala sa sanglibutan mga kapatid, ang pinili ng ating kung ating babalik-balikan na basahin ito, napakaganda nito at ito yung pabor ito sa mga tao na hindi pinapahalagahan dito sa sanglibutan mga kapatid. Yung mababa, yung mga walang pinag-aralan, kaya pala yung inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan ay grade 4 lang. Kaya pala kasama ako sa mga pinili. Yung kamangmangan na andun pa nga eh. Yung ang tawag dito sa mga pangangaral na na i-research nyo nga kung nasaan nyo. Kinalugdan naman na iligtas. Ang nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. So, alam na natin yon. Sunawa. Ang inibig ng ating Ama, gusto niyang iligtas ay yung sumasampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Panalanghanan, pangangaral. Saan napasok na ng pangangaral. Ganyan na. Hindi ako mabilis kasi maganon sa ito. Ando sa 21 pa lang. Andun din sa unang Korinto 21. Ito. Unang Korinto 1:21 mga kapatid. Yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangaral. Yun yung pinili at kinalugdan ng ating Ama na iligtas yung nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangaral. Ngayon mga kapatid, itong pangaral na ito ay mula sa tao na grade 4 lang. Kaya anong tawag dito mga kapatid? Yung tao kasi na pag grade 6 ka lang o high school lang, kanila ang tawag nila illiterate mga kapatid. Narinig ko yan sa matataas na opisyal ng gobyerno. Pag high school ka lang, ay illiterate pa ang tawag nila. Sakop ka pa ng illiterate. High school lang naman yan. Ano lang narating na kanila. Papaano pa itong inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan ay grade 4 lang. Diba? Mangmang ang tawag nila sa ganun eh. Pag sinabing illiterate, mangmang. Diba? Hindi ako nagkakamali. Yung illiterate, diba? Mangmang ang tawag doon. Ngayon, kung sino nananampalataya dito sa pangangaral na ito, nakamangmangan sa paningin ng may mga pinag-aralan, ito yung pangako ng ating Ama na kayo, sure, ligtas mga kapatid. Dahil nakasulat mga kapatid. May propeta na susubuhin sa inyo, kagaya ni Moises, siya ang inyong pakinggan. Ang hindi makinig sa propetang iyon, ay pupuksa inyo sa gitna ng mga bayan. Kaya ligtas kayo mga kapatid kapag kayo ay nakinig dito. Lalong-lalo na kung sumunod kayo at inyong gawin ang lahat ng inyong napakinggan dito, napawang utos ng ating Panginoon.
May 29 minutes pa tayo, mga kapatid. Sana pumapasok sa inyong puso at isip itong mga mensaheng ito, mga kapatid. Nandun pa sa sa Santiago 2:5. Santiago 2:5, sinasabi ko nga, napakahaba nito. Santiago. Ito yung kumpletuhan ng paliwanag dun sa kung ano ang pinagkaiba ng pinili at tinawag. Santiago 2:5. Kita nyo, mga kapatid, basahin na natin. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Napakalaki pag-asa pala nito. Ito kasi nga programang ito, mga kapatid. Kagaya nung inyong narinig kanina na ating nabanggit na ito ang relihiyon na pinakamababa, pinakamaliit sa lahat ng relihiyon, mga kapatid. Ibig sabihin ng maliit, pinakamababa, dukha, mga kapatid. Kaya ito ang ating nababasa ngayon ay kasama sa pinili ng ating Ama. Sinasabi niya dito sa aklat ni Santiago na pinatunayan nga ito ni si Santiago mismo, alipin ng ating Ama at ng kanyang ating Panginoong si Isa. Pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang pinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya yung umiibig sa ating Ama, karamihan dukha, mga kapatid. Dahil binabanggit din natin Panginoon si Isa na napakahirap pumasok sa kaharian ng langit ang taong may kayamanan. Siya nawa. Mas magaan pa daw sa kamil yung pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Napanen natin na mensahe na sa atin yan noon. Yan, magtanong lang kayo kung saan naroon yan. Sagutin natin yung pagkatapos ng ating programa. Kayo ay may tanong. Pero sa atin, sa amin mga kapatid, na pangunahing bunga o mga unang tinawag patungo sa pagbabagong lahi, ito na ngayon, mga kapatid. Alam na namin yung mga yon at inuulit lang natin. Sabi sa English, marunong tayong makaunawa ng English paminsan-minsan, mga kapatid. Nai-remind. Tama ba yun? Siya nawa. Nai-remind lang sa ating ibinabalik sa ating isip at pangunawa yung mga aral na narinig natin nung una. Para palaging sariwa. Ating alagaan, yung utos ng ating Ama, para palaging manariwa. At siyempre, pag sariwa, ay ayaw ng ating Ama na mapahamak. Anong bagay na sariwa? Anong bagay na nabubuhay? Ibig sabihin kayo, pag sariwa, yun ay, kumbaga sa halaman, ay talagang green. Green na green mo. Kaya paborito din natin kulay ang green at yung blue, yellow. Yan, sa atin yan. Kaya pansin mo mga kapatid, sa atin, tayo ako, may blue, yellow. At yan, kung mamaya pag makakita ka din ng mga green dito sa pagpapatutuo, mga kapatid. Dito may mga green. At yung blue kasi sa yellow, ang ibig sabihin kasi ng blue, mga kapatid, yan ay malawak na pangunawa o kakayahan o kapangyarihan, mga kapatid. Yung yellow kasi, yan ay panahon. Ibig sabihin, ito na yung panahon na itinakda. Yan yung yellow, kapanahunan. Kagaya nung prutas, mga kapatid, pag yellow na ay talagang hinog na.
karamihan ng prutas, kahit yung niyog mga kapatid, karamihan pag nahinog na, yelo. Yung mangga, diba, karamihan ng prutas, pag nahihinog ay yelo. Ibig sabihin, panahon na. Ito na yung panahon, mga kapatid, ibig sabihin ng yelo. Kaya nasa atin yan. Yung green naman, ibig sabihin yun, ay buhay na. Buhay na ang pananampalataya na ibinaba ng ating Ama dito sa lupa. Kaya mahal na mahal natin yung tatlong kulay na yan. Blue, yellow, green. At yun, darating na yung panahon ng may pag-red yung ating tatak, itong ano na to. Pito lang ang malalagyan ng ganun, mga kapatid. Pag yan ay nag-red na, ibig sabihin, oras na. Ngayon, panahon pa lang, mga kapatid. Pag nag-red na yan, oras na. Hindi na magtatagal, minuto na lang ay hintayin, mga kapatid. Ngayon ito, yung isa pa nating babanggitin, ayun, naabutin, ay may mahaba pa. Yung oras ang ating ano, dahil yung alas 9 kasi mga kapatid, oras na naman yung panalangin sa ating Ama. At 19 minutes na lang. Hindi tayo makakaabot talaga, hindi pa tayo nakakaalis doon sa ikalima. Sakop pa tayo ng ikalima, siyam ito ang ating mensahe. Mahaba talaga. Unang Korinto 6:20. Basa na ba ito? Hindi pa po. Unang Korinto 6:20. Ang pinili. Ito, ang pinili pala, ang tinawag yung pinili. Pag pinili ka na, binili ka na. Ayun pala, ito pa yung karagdagan mga kapatid. Pag pinili ka, binili ka na. Ganun pag namimili tayo, di ba? Pipili muna tayo bago tayo bumili. Yung isda, di ba? Titingnan natin kung ano yung maganda sa ating paningin eh. Yan, maraming display ng mga gulay, ganun. Kung ano yung maganda sa paningin natin, yun ang ating pipiliin. Yun ang ating bibilihin. Ganun din pala. Ibig sabihin, pag pinili ka, binili ka na. At ang pagbili sa atin, ay yung dugo ang ibinili sa atin. Ang ibig sabihin ng dugo, yung dugo ng ating Panginoon, ay yung kanyang utos. Kapag tinutupad natin, ayun, yung dugo na nanalaysay na sa ating mga ugat, yung kanyang dugo. Dahil kung ano yung dugo ng iyong ama, sabi nga, kung anong gusto ng ama, ganun din yung gusto ng anak. May ano pa yan, may binabanggit pa sa English yan, ano, like father, like son. Dahil nananalayta yung dugo ng ama sa ugat ng kanyang mga anak. Siya nawa. Yan. Kaya doon nagaganap yung like father, like son. Doon na nangyayari yung pagbili. Kung anong ginagawa ng ama, yun yung gagawin ng anak. Dahil tayo'y anak, kung ano yung ginawa ng kanyang panganay, na anak tayo rin ay kapatid ng panganay, ay ganun din ang ating gawin, mga kapatid. Nananalayta yung dugo niya sa ating mga ugat. Pag hindi pa natin tinutupad yung kanyang utos, hindi pa tayo natutubos ng kanyang dugo, mga kapatid. Yung basahin natin yung Korinto 6:20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin na ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yan, ihandog natin ang lahat ng sangkap ng ating katawan sa ating Ama sa pamamagitan ng pagtupad natin sa kanyang buong kautusan, mga kapatid. Ang pag-uri ng paghahandog ng ating katawan ay yung may narinig ako diyang ibang relihiyon, mga kapatid, ay mayroong naghahandog ng katawan ay mga babae. Ayun, nakakulong na yung founder nun eh. At yung tawag ng paghahandog na yun, ang sinasabi lang, night duty. Ano ba yun, mga kapatid? Walang ganon sa banal na kasulatan. Maging lalaki o maging babae, pwedeng maghandog dito ng katawan. Ang katawan na ihahandog natin
ay sa pamamagitan ng pagtupad sa utos. Doon sa 10 utos, mga kapatid. Hindi yun doon sa founder, maghahandog yung mga babae ng katawan at night duty pa. Ano ba? Mga karumal-dumal na gawain, mga kapatid. Iwan ko ba, doon sa mga naghahandog, hindi inaalam kung tunay nga na utos ng Ama yung mga ganong gawain. Kaya tayo binigyan ng ating Ama ng sapat na pag-iisip para unawain natin kung ano yung pinapagawa din sa atin. Kung yan ba'y tunay na utos ng ating Ama o kagustuhan lang ng namumuno. Hindi tayo dapat sumunod sa kagustuhan lang ng namumuno sa atin. Na tao ang dapat nating sundin, na dapat nating tawaging pinuno, ay ang ating Panginoong si Isaw, Ama. Yun ang ating sundin. Kapag sinasalita na namumuno sa inyo, ay hindi na pinag-uutos ng ating Ama, huwag na kayo sumunod doon, mga kapatid. Ipinapahamak nyo lang ang inyong sarili. Dahil ang kaligtasan ay nasa pagtupad sa utos ng ating Panginoon si Isaw, Ama. Nawa. Hindi sa utos ng kung sino-sino tao, mga kapatid. At yun nga, ang ating Ama ay talagang sabi niya kung ano yung ginawa, ay doon ka rin tatanggap ng kagantihan. Kita mo, ano nangyayari sa mga ganun? Mga nagtuturo ng aral na para lang sa kanilang sarili. Sabi sa banal na kasulatan, pinalitan nila ng kalibugan ang kautusan ng ating Ama. Kasulat, baga. Yun yung pinakamasamang nangyayari. Ayaw ng ating Ama. Kaya pala ayaw mag-asawa, wala akong balita ng asawa. Sabi ng ating Ama, yung kanyang lingkod, asawa ng isang babae lang. Kaya pala ayaw mag-asawa, meron palang naghahandog ng katawan na night duty ng mga babae. Mga kapatid, yung mga ganong gawain man din ay nakakasuka. Para sa atin na matino ang pag-iisip, ay hindi tayo dapat magpagamit at huwag tayong gumamit ng ganong uri ng gawain, mga kapatid. Nakakilabo. Tingnan yung kinakahinatnan. Dahil sa ngayon, sa huling araw nito, mga kapatid, pag gumawa ka ng mabuti, hindi ka pwedeng gawin ng masama. Panahon ngayon, mga kapatid. Basta ang lahat ng ginagawa mo, ukol sa Ama, pinag-uutos ng Ama, walang makakagalaw sa iyong masama ngayong panahon ito, mga kapatid. Dahil pangako ng ating Ama, dinaig ko na ang sanglibutan. Pag naniwala ka sa Kanya, kasama ka nung dumaig. Hindi ka kayang daigin ng sanlibutan, mga kapatid. Dahil kasama mo yung dumaig sa sanlibutan eh. Talo pa natin yung nagwagi. Alam niyo yun, ibig sabihin, no? Mas higit pa tayo sa nanalo. Bakit higit tayo sa lahat sa nanalo? Dahil walang makakagapi sa atin na masama. Nawa. Dahil ang sanglibutan nga, may kasabihan tayong palagi naririnig na laban lang. Lahat ng lalaban dito mapapahiyasin tayo. Kahit gaano kataas. Dahil itong aral na ito, mga kapatid, ay mula sa pinakamataas sa lahat. Nawa. Ito yung pinanggalingan ng pinakamataas na uri ng patakaran sa ibabaw ng lupa. Ito mula nga sa ating mga tahanan sa langit ng mga langit. Hanggang hindi pa natin matapos. Ano yung huli natin nabasa? 6:20 ng unang Korinto. Doon pa tayo sa 7:3. Unang Korinto pa rin, 7:23 pala, mga kapatid. 7:23. Hakbang lang tayo ng kunti. Ayun, pag ikaw pala ay pinili na, binili ka na, ikaw ay alipin na. Dahil tagasunod ka na, alipin ka na. Basahin natin. Unang Korinto 7:23. Sa halaga kayo'y binili. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao.
Kita niyo? Masasabi lang natin, huwag tayong sumunod, maniwala dun sa mga aral na hindi mula sa ating Ama. Pag hindi mula sa ating Ama, yung aral, ibig sabihin, mula na yan sa tao. Kaya sabi nga dito, sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Kapag naniniwala tayo sa kautusan ng tao, ayun na, alipin na tayo ng tao kapag tayo naniwala na. Kailangan ng kautusan na ating panghawakan kahit lumalabas sa bibig ng tao. Kung iyon naman ay pinag-uutos ng ating Ama, iuutos ng Ama dun sa taong yun, mga kapatid. Kagaya ko na inyong lingkod. Ako'y anak ng tao. Yung salitang naririnig nyo sa akin, hindi sa akin. Yun ay sa ating Ama. Ibinigay niya sa akin at para sa lahat. Siya nawa. Yun lang mga kapatid, yung nakalagay dun sa 23. Sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Isa lang ang dapat umalipin sa atin, ang ating Panginoong si Isa. Siya nawa. Doon tayo magpaalipin. At ang paraan ng pag-alipin, ng pagpapaalipin, ay ang pagsunod sa kanyang buong kautusan. Siya nawa. Marami tayong bagay na dapat pag-aralang mabuti sa kanyang buong kautusan, mga kapatid. Unahin natin palaging binabanggit ko, yung Exodo 21 hanggang 17. Yan, pag ginawa mo yan, talagang ihiwalayan ka ng sanglibutan. Dahil hindi ka na taga-sanglibutan, mga kapatid. Kapag yan ay ginawa mo, taga-langit ka na. Kapag yun ang ginagawa yung Exodo 21 hanggang 17. Kahabol pa, 48, meron pang 12 minutes. Apokalipsis 20, 5, 9 hanggang 10. Tatatapos ata natin itong 5. Ako, may part 3 pa ata tayo dito, mga kapatid. Mayroon pang 6, 7, 8, 9, 10, may 4 pa. Di bali. Idudugtong natin ulit ito kung hindi natin matapos ngayon. Talagang galas ng ito. Apokalipsis 5, 9 hanggang 10. Tingnan natin, mga kapatid. 5, 9 hanggang 10. Yung mga pinili ito. Mga binili. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid, sa Apokalipsis 5, 9 hanggang 10. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit. Ito na yung sinasabi natin kanina. Na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak mo, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y naghahari sa ibabaw ng lupa. Oh, mga kapatid, yung mga pinili pala, mga binili, ay yun pala ang naghahari sa ibabaw ng lupa. Kasasabi ko lang kanina na pag tumutupad ka sa utos ng ating Ama, ay talo pa natin yung nagwagi. Naghahari sa ibabaw ng lupa dahil ang kasama natin, ating sinusunod at pinaniniwalaan, sinasampalatayanan, ay ang hari ng mga hari. Siya nawa. Kaya pagkasama natin ay ang hari ng mga hari, ay sigurado tayo maghahari sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Kay hari ng mga hari yung kasama mo eh. Ilang alalayan ka ng hari ng mga hari, ay sino ngayon ang lalaban sa'yo? Diba? Kaya higit pa tayo sa nagwagi, mga kapatid. Pagkasama natin ay ang ating hari ng mga hari, ang ating Panginoon ng mga Panginoon, na si Isa, mga kapatid. Siya nawa. Andito pa sa 14:1 hanggang 5 ng Apokalipsis.
pa rin. Apokalipsis 14:1 hanggang 5. Yan, matapos sana natin ito. 9 minutes na lang. Ito yung pagpapahayag pa rin kung ano ang pinili at tinawag. Ito yung mga pinili na. 14, Apokalipsis 14:1 hanggang 5. Kain na natin mabuti. Palagi nating nababanggit, sinasariwa lang natin mga kapatid. Dahil huwag ipahamak ang anumang bagay na sariwa. Nakasulat yan mga kapatid. Kaya ito palagi natin sinasariwa at ang lahat na naniniwala dito sa sariwang bagay na ito ay hindi ipapahamak mga kapatid. Basahin na natin. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan ng wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito ay hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila ay mga malilinis. At ang mga ito ay ang mga nagsisisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. Ang mga ito ay ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga ng Diyos at sa kordero at sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, napakaganda pag tinawag ka na walang dungis. Diba mga kapatid, kaganda nitong itong mensahe nito na natin ang patungkol sa kanyang mga pinili. Ganon yung kahihinatnan ng mga pinili. Ngayon mga kapatid, 6 na minuto na lang tayo. Maraming paliwanag yun yung mga nabasa natin kanina sa kabuuan ng Apokalipsis 14:1 hanggang 5, napakarami. Nandun pa nga yung 24 na matatanda. Dito sa kaming tinawag ng ating ama na pangunahing bunga, dito sa pagbabagong lahi mga kapatid, ito yung alam na. Yung 24 na matatanda na binabanggit, tapos yung 12 matanda, tapos may 7 ilawan. Yung 7 ilawan na yun ay may 6 na pakpak. Siya nawa. At tapos yung may 4 na nilalang pa na buhay. Diba? Alam natin lahat yun, kung ano yun. Siya nawa. Yung 6 na pakpak, ayun yung 6 na araw. Paggawa. Na araw. At yung 7 ilawan, ito nga, ito hindi makita dun sa ano. Yung 7 ilawan dito na ipakita natin sa inyo mga kapatid. 7 ilawan, yun yung 7 sanga mga kapatid. Yung ka-7 araw din. Yun yung talinghaga nun ay yung 7 araw pagpapahinga. Ibig sabihin, pag nakinig kayo sa mga itinuturo ng 7 ilawan na yon, magkakaroon kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Pero pag ito yung pinultra, alinman dito sa 7 ilawan na ito, medyo makakaranas kayo ng hindi maganda. Kapatid. Dahil inaalalayan yan ng ating Panginoong Isa. Kasi natay ko, lahat ng pinili na ng ating Ama, sino man ang kumuntra, mapapahiya. Yan. Sabi ko sa inyo, promise yan ang ating Ama. Kaya pilitin natin na tayo ay mapasama
sa 144,000 na pinili ng ating Ama. Walang kukontra dyan. Lahat ng kukontra dyan mapapahiya. Kaya ikaw ay isa ng pinili. At ang pinili mga kapatid, ang isang palatandaan ay mayroong tirintas. Napakaraming paliwanag pa sana ito. Sana mga kapatid, yung inyong mga napakinggan ay nagkaroon ng liwanag na mag-aakay sa inyo patungo sa kung saan tayo ay ibig ng ating Ama mapunta. Dahil sinasabi ko nga, para sa kapayapaan, kaya tayo tinatawag at sa ikababanal, mga kapatid. Kaya yung pagpakabanal, sikapin natin. Ito yung ating marating sa pamamagitan ng pagsunod natin sa buong kautusan. Ito nga ay may mga kapatid, may mga mapuputing damit. Nandito pala yung mga paliwanag kung ano yung 24 na matatanda, 12, 4 na nila lang. Nandito. Siguro mga kapatid, kung kayo ay matagal nang nakikinig dito sa programang ito, alam nyo na ito. Yung 24 na matatanda. Yun yung makapagpapatibay na ikaw ay isang ng ganap na alagad ng ating Panginoong si Isaw Ama. Kapag naranasan mo na ang 24 na unang Sabat na walang absent. Diretso yun, 2 taon yan na unang Sabat, ikaw ay nandun. Naka-attend. Pero mo, hindi sakripisyo yun mga kapatid. Dahil para sa iyo rin yun eh. Hindi naman yung para sa ating Ama o para sa kanino man. Para sa iyo nasusunod. Kung gusto mong maging lingkod ng ating Panginoong si Isaw. Dahil pag naging lingkod ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng ating Ama, mga kapatid. Dalawa. At mga kapatid, hanggang dito na lang muna tayo sa oras na ito dahil dumating na naman yung oras ng pananalangin. Paghandog ng panalangin sa atin Ama. Alas 9 na mga kapatid. Eksakto alas 9 ngayon ng umaga dito sa araw ng Sabado na sa buwan ng Mayo na pizza 3 mga kapatid. At sa inyo na mga walang sawang nakinig ng programa ito ng ating Ama, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, kagaya ng lagi nating naririnig, pag saan mang dako, sa panood man ng TV, na sinasabi natin naman na huwag tayong hihinto ng pagtupad. Magtiis tayo. Pagtiisan natin yung mga nararanasan natin sa buhay dahil ito pawang pagsubok para sa atin ding ikatitibay. Sabi niya, ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Pagsikapan natin mabuti ang ganong sabi ng ating Ama. Kaya sa inyong lahat mga kapatid, muli, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa ng ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Kanawa at kanawa. Dalawa. Ayan, ngayon po natin ang magpapatutuo ngayon. Taas natin ating kamay. Sabay-sabay tayong magpapatutuo. Kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon sa Sisa na anak ng tao na sinuro ngayong huling araw. Na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sa buko ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Tulad ko'y inibig mo,
sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay kong hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking ilaan ang panahon at kalakasan, hindi na lang palayawan itong sanlibutan. Kung dumating na ng sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay kong hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinisan